Bago tayo magsimula, kung gusto mong mas lumalim pa sa pananampalataya at sa relasyon mo sa pamilya, may isang Tagalog devotional book at memory verse jar ako na inirerekomenda. Makakatulong ito para magkaroon ka ng araw-araw na gabay mula sa salita ng Diyos. I-check mo ang link sa description pagkatapos ng video na ito. Naranasan mo na ba ito? Nag-away kayo ng asawa mo o kapatid mo, at sa init ng ulo, may mga salitang lumabas na kalaunan pinagsisihan mo. Parang siya ang kaaway mo. Pero totoo, hindi siya ang kalaban. Kapatid, baka mali lang ang target ng laban mo. Sa video na ito, matututunan natin paano ba harapin ang totoong kaaway, si Goliath, nang hindi natin winawasak ang relasyon natin. Alam mo, maraming relasyon ang nauuwi sa hiwalayan, tampuhan, o malalim na sugat, hindi dahil sa malalaking problema, kundi dahil sa maling perspective. Ang nangyayari, kapag may stress, kapag may tukso, kapag may galit, ang unang napagbubuntungan ay yung pinakamalapit sa atin, ang asawa, anak, o pamilya. Pero teka lang, sila ba talaga ang kalaban? Kung babalikan natin ang kwento ni David at Goliath sa 1 Samuel 17, makikita natin na bago pa siya lumaban kay Goliath, muntik na siyang makipag-away sa kapatid niya mismo, si Eliab. Tinawag pa siyang mayabang at pasaway. Pero hindi siya nagpaapekto. Alam ni David, hindi ang kapatid niya ang kalaban, si Goliath. At ito ang dapat nating tandaan. Minsan, nawawala tayo sa tunay na laban. Busy tayo sa pagbabatuhan sa pamilya, samantalang ang totoong kaaway, si Satanas, ang tukso, ang kasalanan, nakangiti lang kasi hindi natin siya pinapansin. Kaya ngayon, pag-uusapan natin 3 lessons mula kay David na pwedeng magbago ng relasyon mo at ng paraan ng paglaban mo. Number 1, unahin mong harapin ang lion sa buhay mo bago ang giant ng iba. Bago lumaban si David kay Goliath, hindi siya basta-basta sumabak na parang amateur. Bilang pastol, habang nagbabantay si David ng mga tupa, biglang dumating ang leon at oso para agawin ang alaga niyang kawan. Isipin mo ang eksena. Isang batang pastol lang siya, walang armas kundi tungkod at tirador. Walang kasama, walang sundalo, at walang ibang tutulong. Para sa iba, simpleng insidente lang yon, parte ng panganib ng pagiging pastol. Pero kay David, iyon ang matinding pagsubok na nagpakita kung gaano siya kayang iligtas at palakasin ng Diyos. Sa tuwing dumarating ang leon at oso, mas lalo siyang natutong magtiwala, hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Doon niya naranasan ang rescue at power ni Lord. Doon siya natuto ng faith. Lesson dito. Bago ka tumulong sa iba, ayusin mo muna ang sarili mong laban. Madali kasing sabihin, kaya ako ganito kasi asawa ko ganyan, o kapatid ko ang dahilan ng stress ko. Pero isipin mo, may isang baso ng kape. Kung mabangga ito, ano ang matatapons? Siyempre kape, hindi tubig, hindi juice. Bakit? Kasi kung ano ang nasa loob, yun ang lalabas kapag natabig. Ganun din tayo. Kapag natabig ng sitwasyon, stress, away, o galit ng asawa, kung ano ang puno sa puso mo, iyon ang lalabas sa bibig mo. Kung puno ng pait at tampo, masasakit na salita ang lalabas. Pero kung puno ng grace at pag-ibig ni Lord, kahit mainit ang sitwasyon, lalabas pa rin ay kabutihan at pasensya. Kaya huwag mong isipin na ang tao ang naglagay ng pait sa'yo. Hindi. Siya lang ang nakabangga ng baso. Ang tanong, ano ba talaga ang laman ng puso mo? Sabi ni Jesus sa Luke 6 verse 45. Sapagkat kung ano ang laman ng puso, iyon din ang sinasabi ng bibig. Kung gusto mong magbago ang lumalabas, kailangan munang magbago ang laman sa loob. Jesus said in Matthew 7:3-5, bago ka magtanggal ng speck sa mata ng iba, alisin mo muna ang troso sa sarili mong mata. Hindi ito ibig sabihin na huwag ka nang tumulong. Ang ibig sabihin, mas makakatulong ka kung una mong hinaharap ang sarili mong galit, pride, insecurities, o fear. Kung hindi hinaharap ni David ang lions, baka bumagsak siya kay Goliath. Ganon din tayo. Kapag hindi natin hinaharap ang sariling issues, imbes na makatulong tayo sa pamilya, tayo pa ang nagiging dahilan ng away. Kaya, tanungin mo ang sarili mo,
Ano ba ang layon sa buhay ko na kailangan kong isurrender kay Lord? Kapag nagawa mo iyon, mas magiging handa kang tulungan ang pamilya mo laban sa giants nila. Number 2, don't kill each other, kill Goliath. Bakit maraming pamilya at mag-asawa ang sugatan? Kasi mali ang target ng laban. Imbes na si Goliath ang tirahin, yung totoong kalaban na pride, kasalanan, tukso, depression, tayo mismo ang nagbabatuhan. Tingnan natin ang John 8. Dinala ng mga Pharisees yung babaeng nahuli sa adultery. Handa na silang bumato. Tama ba ang observation nila? Oo, pero mali ang puso. Ang sabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Biglang natahimik ang crowd. Kapatid, ganun din tayo. Minsan tama ka sa point mo, pero kung ang paraan mo ay harsh at cold, hindi nakakahil. Mas nakakasakit. Imbes na maayos ang asawa mo, mas lumalayo. Imbes na ma-encourage ang anak mo, mas nagiging rebelde. Imbes na sabay kayong lumaban, kayo ang nagiging magkalaban. David could have fought his brother Eliab, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi alam niya, hindi si Eliab ang kaaway, si Goliath. Kaya, next time na matutokso kang bumato ng masasakit na salita, huminto ka. Tanungin mo sarili mo, sino ba talaga ang kalaban dito? Siya ba? O si Goliath na nasa likod ng lahat ng ito? Number 3, use a mirror not stones. Kapag bato ang hawak mo, ready kang umatake. Pero kapag salamin ang hawak mo, natututo kang mag-reflect. Nakikita mo hindi lang mali ng asawa mo, kundi kabutihan ng Diyos sa buhay mo. David remembered his lions. Naalala niya kung paano siya iniligtas ng Diyos noon. Hindi siya nagyabang. Hindi niya sinabing ako ang malakas. Ang sabi niya, siya ring Diyos na nagligtas sa akin noon. Siya rin ang magliligtas sa akin ngayon. That's humility and grace. Ganun din dapat tayo. Kapag naaalala mo kung paano ka pinatawad at minahal ng Diyos, kahit ang dami mong mali, mas nagiging patient ka sa asawa mo. Mas nagiging gracious ka sa anak mo. Mas nagiging gentle ka sa kapatid mo. Kaya next time na gusto mong bumato ng masasakit na salita, hawakan mo muna ang salamin ng grace. Alalahanin, kung hindi ka binato ni Lord noon, bakit mo babatuhin ang mahal mo ngayon? Drop the stones. Pick up the mirror. Because mercy heals more than criticism ever will. Alam mo ba kung bakit maraming pamilya ang nauuwi sa hiwalayan? Dahil mali ang target ng laban. Imbes na Goliath, asawa o pamilya ang binabato. At ang ending, sugatan ang relasyon pero buhay pa rin ang higante. Isipin mo ito. Kung may ilaw na sira sa bahay, papalitan mo ba agad ang buong bahay? Hindi. Papalitan mo lang ang bombilya. Ganon din sa relasyon, hindi kailangan palitan ang asawa o pamilya mo. Kailangan lang palitan ang paraan ng paglaban mo. Si David, tinarget ang tama. At yun din ang tawag sa atin. Huwag mong batuhin ang taong mahal mo. Batuhin mo si Goliath. Dahil kapag sabay kayong lumaban-laban sa totoong kalaban, doon bubuo si Lord ng unity, pag-ibig, at tagumpay. Remember this. Ang taong natutong harapin ang kanyang lions, siya ang gagamitin ni Lord para talunin ang giants. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil pinaalalahanan mo kami ngayong gabi. Inaamin namin na minsan, asawa o kapatid namin ang tinitignan naming kalaban. Pero ngayon naiintindihan namin, hindi sila, kundi si Goliath ang dapat naming harapin. Lord, tulungan mo kaming harapin ang sarili naming lions, galit, pride, insecurity, impatience, at isurrender ito sa iyo. Palitan mo ang mga bato sa kamay namin ng salamin para makita namin kung paano mo kami ni-rescue noon at kung paano rin namin pwedeng mahalin at patawarin ang aming pamilya. Lord, sa bawat mag-asawa, anak, at kapatid na nanonood, buuin mo ang kanilang relasyon. Bigyan mo sila ng tapang na sabay-sabay nilang labanan ang totoong kaaway. At hayaan mo na ang bahay nila ay mapuno ng pag-ibig, kapayapaan, at presensya mo. In Jesus' name, Amen. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share. At bago ka umalis, mag-iwan ka ng prayer request sa comments. Habang nagko-comment ka, ipag-pray mo rin ang request ng ibang tao.
Sama-sama tayong lumaban laban kay Goliath.